qala al-Imam al-Hasan al-Basri, sabi ni al-Imam al-Hasan al-Basri rahimahullah wa ta'ala, sabi niya, usulu syarri salasa, yung pinakaugat daw ng kasamaan ay tatlo. Unang-una sabi niya, ang ugat ng kasamaan ay ang tinatawag na al-hasad. Ito yung tinatawag na inggit ng tao. Ano bang tinatawag na hasad? Isa sa kahulugan ng hasad, ang sabi niya, tamanni zawalin ni'mati 'anil ghayr wa huwa ma hamala ahada ibna adama ala qatli akhihi. Ang kahulugan ng tinatawag na hasad ay ang pagnanasa ng isang tao sa biyaya ng ibang tao na ito ay na mawala ang biyaya ng ibang tao. Ibig sabihin, pag nagkaroon ng hasad ang isang tao, nagkakaroon siya ng pagnanasa na mawala yung biyaya ng tao na yun na kanyang kinakainggitan. Yun yung pinaka-common na kahulugan ng tinatawag na hasad. Nagnanais ang isang tao na naway mawala sa kanya yung biyaya na yun na kinakainggitan niya sa kanyang kapwa. At sabi niya, ito rin ang naging dahilan ng pagpatay ng isang anak ni Adam sa kanyang kapatid dahil lang sa tinatawag na hasad. Ano yung kasaysayan nun? Yung dalawang anak ni Adam alayhis salam na magkakambal, si Qabil at ni Habil. Si Qabil, siya yung masama. At si Habil, siya yung mabait. Ngayon, si Qabil ay hindi niya matanggap na yung kurban na inalay niya ay hindi tinanggap ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sapagkat ang gusto ni Qabil, ang mapapangasawa niya yung sarili niyang kakambal na babae. At si Habil naman ay hindi siya pumapayag sa ganong batas sapagkat ang karapatan niya yung mapangasawa niya yung kapatid kakambal ni Qabil. Hanggat sa, to make the story short, nagkaroon sila ng kurban, ang tinanggap ni Allah subhanahu wa ta'ala ay yung kurban ni Habil. Nangangahulugan na yung kakambal niya Qabil na babae ay karapatan ng kanyang kapatid na mapangasawa at hindi para sa kanya. Kaya't nung hindi tinanggap ng Allah subhanahu wa ta'ala yung kay Qabil ay yun ang dahilan dahil sa inggit niya sa kanyang kapatid ay pinaslang niya mismo ang kanyang kapatid. Yun ang original ng tinatawag na hasad ay talagang ito ay nagpapahamak sa isang tao. Maring makagawa ng isang napakalaking kasalanan ang isang tao sa pamamagitan ng hasad kapag ito ay hindi niya tinanggal o inalis sa kanyang puso. So yan yung unang ugat ng kasalanan o kasamaan, sabi ni al-Imam al-Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala. Pangalawa, sabi niya ay ang tinatawag na al-hirs. Ibig sabihin ng al-hirs, ito yung tinatawag na kasakiman. Ang sabi dito, ang tinatawag na kasakiman, sabi niya, at-tama'u wa adamul qana'ah. Ibig sabihin, ang kasakiman, ito yung labis na pagnanasa ng tao sa anumang bagay na ito ay walang kasiyahan. Ibig sabihin, kapag ang isang tao ay nasa kanyang tinatawag na kasakiman o sakim, kahit na meron na siya sa bagay na yun, ay hindi pa rin siya nakukontento at hindi pa rin siya nagiging masaya. Naghangad pa siya doon sa mga bagay na yun na wala sa kanya. Yun yung tinatawag na al-hirs. Ibig sabihin, nagiging sakim ang puso ng isang tao sa mga bagay na yun. Pangatlong ugat ng kasamaan ay wahubbud dunya, yung labis na pagmamahal ng tao sa dunya o sa makamundong bagay. Subhanallah. Tignan niyo kung paano nila dinefine ang tinatawag na hubbud dunya, yung tinatawag na labis na pagmamahal ng tao sa makamundong bagay. Ang tinatawag na hubbud dunya o labis na pagmamahal ng tao sa makamundong bagay ay at-ta'allaqu biha. Ibig sabihin, nagkakaroon ng attachment ang kanyang puso sa makamundong bagay. Ina-attach niya ang kanyang puso sa makamundong bagay wa tafdiluha 'ala al-akhirah. At ito ay pinipili niya kumpara sa kabilang buhay. Ibig sabihin, kapag pumasok sa tao yung tinatawag na hubbud dunya, yung labis na pagmamahal niya sa makamundong bagay, mas pipiliin niya yung makamundong bagay kumpara sa kabutihan o gantimpala ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kabilang buhay. Wa huwa aslu kulli khati'ah. At yung pagmamahal sa makamundong bagay, labis na pagmamahal sa makamundong bagay, dito nagsisimula ang ugat ng mga kasamaan dito sa mundo. Nakakatakot ang mga kapatid na magkaroon yung tao na ganitong bagay sapagkat yung mga bagay na supposedly na hindi niya nagagawa, pero dahil sa attachment niya sa makamundong bagay ay magagawa na yon.
kahit na ito ay ipinagbabawal ni Allah subhanahu wa ta'ala, kahit na ito ay haram, dahil lamang sa gustong-gusto na yung mundo, yung makamundong bagay, gusto niyang yumaman, gusto niyang magkaroon ng pangalan dito sa mundo, ay gagawin na yung mga bagay na yung kahit na ito ay haram, kahit na ito ay ipinagbabawal ni Allah subhanahu wa ta'ala. Yun ang tinatawag na hubbud dunya, yung labis na pagmamahal ng tao sa makamundong bagay. Naway layo tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa ganung uri ng mga tao.